Mga kapatid, welcome po dito sa Basilica Minor at National Shrine ng buong Nazareno. Palakpakan po natin ang poon. Tayo po'y nakikisa, hindi lamang sa tayo'y nagkakatipon dito, kundi sa lahat po ng liboto sa buong mundo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa mga araw ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo, Senyor Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magindapatin nawang aming kamtin at lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ang bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao at siya'y kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos.
Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang pinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at pagmula ngayon, ako naman ito ang giling mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Ang kaligid na ito ay ibigay ko sa'yo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos inyong paglingkuran at katakutang lubha. Ang kaligid na ito ay ibigay ko sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang
paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhab sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay, nito'y siyang ngayong tumatanglaw sa lahat na nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga kapatid, ating muling batiin ang Poong Nazareno sa maliwanag ng bahagi ng ating araw, ang tanghali po, at ngayon siya'y ating liwanag. Palakpakan po natin ang mahal na Poong Nazareno. Naging tema ng ating mga araw na ito, bago matapos yung tinatawag nating Kapaskuhan, ang pagiging tanglaw at liwanag na si Jesus na ipinadala ng Ama upang tayo'y makakasumpong ng tunay na biyaya ng Diyos. Kahapon, ating ipinagdiriwang ang dakilang pagpapakilala ng ating Panginoon sa mga hintil sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga pantas. Nakilala si Jesus bilang liwanag ng buhay, ang tunay na liwanag ng buhay. Sa nanalalabing mga araw ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, isang linggo po natin pagnilayan na si Jesus ang tunay na liwanag ng buhay po natin. Magtatapos ang
Christmas season o Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng dakilang pagbibinyag ni Jesus na ating ipagdiwang ngayong linggong darating. At sa mga araw na ito'y nakatutok po tayo sa temang liwanag ng buhay na si Jesus. Kaya maging bahagi ng ating pagninilay sa araw na ito at sa tanghaling ito ang pagiging liwanag ni Jesus sa buhay natin. Unang-una, ating pong tunghayan ang sinabi po ng ating mga basahing narinig po natin. Ang unang puntong ipinaalala po sa ating bilang mga Katoliko at mga deboto ng Poong Nazareno, huwag nating alisin sa ating isipan at dapat mamamalagi po sa ating isipan ang unang puntong ito na si Jesus ang tunay na liwanag ng ating buhay. Bago dumating ang mahal na Jesus at ipinanganak na mahal na Birhen, ang lahat po ng tao ay tumitingala sa kalangitan. Sila ay nasunod, sila po'y nagbabasa sa mga arrangement ng mga tala at ang sabi nila ay ang ating kinabukasan, ang ating buhay ay nasusulat daw sa mga bituin. Kaya kung nais nilang malaman ang kanilang kinabukasan, sila po'y tumitingin sa kalangitan. Ibang liwanag ang tinitingnan nila, ang liwanag sa kalangitan. Ngunit sa ating kapistahan na ipinagdiriwang natin kahapon, ipinahayag ngayon ang tunay na liwanag at ito'y ipinakita at inilarawan ng ating ebanghelyong narinig kahapon. Ano po yun? Ang mga pantas na nagmula sa silangan, sila ngayoy naghanap at nasumpungan nila ang batang Jesus na nakahimlay, nakahiga po sa sabsaban. At nakita natin at narinig kahapon nang matagpuan nila ang bata, bigla na lamang nawala ang tala. Na ibig sabihin ito'y ang pagtatapos ng tao sa pagtingin sa kalangitan dahil ang tunay na liwanag ngayon ay ipinakilala ng Diyos na nakahiga ngayon sa sabsaban. Hiramin ko po yung mga sinabi ng mga unang teologo ng ating simbahan sa pamamagitan po ni San Gregorio Naciancen. Ano pong sinabi niya? Ito po yung sa salitang Ingles at sabi niya po that the very moment that the Magi, guided by the star, adored Christ the new King. When they adored Christ the new King, biglang nawala ang tala, the star disappeared, and astrology came to an end. Because the stars were now moving in the orbit determined by Christ. Ang ibig sabihin dito'y nang matagpuan ng mga pantas, ang bata, nawala yung tala. Ito yung pagtatapos ng tao'y tumitingin sa kalangitan dahil ipinahayag na ngayon ang tunay na liwanag ng buhay natin at ito ay ang Poong Jesus. Siya ang Poong Nazareno. Pangalawang bagay na ating dapat isaisip at ating pong pagninilayan na hindi lamang si Jesus ay ipinanganak sa atin bilang ang Diyos na tagapagligtas, na siya yung Emmanuel, na ang Diyos ay napasa atin, kundi siya yung Diyos na tagapaggabay po sa atin. Siya yung Kristo na gumagabay sa ating lahat. Kung ginabayan sila ni Jesus, ang mga pantas, tungo sa sarili niyang pagkatao, tayo rin ngayon ay ginagabayan
ng mahal na poon. Siya yung Jesus na gumagabay sa atin sa tungo sa tunay na liwanag. Kaya ito na lamang ang sigaw ni Jesus. Kung siya yung tagagabay, siya yung sumigaw sa ilang at sabi, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Ang tunay na paggabay ni Jesus, hindi lamang na siya yung liwanag, katulad ng liwanag na nakikita natin sa daan, sa mga sasakyan, hindi lamang yung mga liwanag na nakikita natin sa ating mga tahanan, kundi ang tunay na paggabay ni Jesus ay nakikita sa kanyang pagsabit, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito yung tunay na liwanag na inihahandog ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Kung nais nating masumpungan si Jesus bilang liwanag ng buhay, ito yung panawagan ni Jesus. Ang tunay na liwanag ay hindi po yung external o panlabas lamang na anyo, kundi isang panloob na anyo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Kaya sa bungad ng ating pagdiriwang, naroon na po yung ating sinabing, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya dito pa lamang sa bungad ng ating pagdiriwang, naroon na po, inihahandog na ng ating poon ang tunay na liwanag na panloob at ito'y inihahandog sa atin sa mga taong nagsisisi at yung mga tumatalikod na sa kanilang pagiging makasalanan. Tayo'y nagkatipon, tayo'y binuklod ng Diyos, tayo'y humaharap sa Diyos dahil siya yung tunay nating liwanag. Iniwanan muna natin ang ating mga ginagawa dahil tayo po'y nagnanais masumpungan ang tunay na liwanag. Kaya tuwing po tayo nagdarasal, tuwing po tayo nagmimisa, naging katawan ni Jesus, ang tinapay ang naging katawan ni Jesus, at ang alak ay naging dugo ni Jesus. At ito'y itinataas ng pari para ating sambahin, ating pinupugay, ating pong sinisimba ang Panginoong Diyos dahil siya yung liwanag ng ating buhay. Kaya tuwing tinataas ng pari, ginagawa natin, ginaganap natin ang tunay na paglilingkod. At ito yung pagsisimba natin sa Kanya. Dahil alam po natin, tuwing po yun tayo'y humihingi ng kaukulang tawad sa ating mga kasalanan, maging liwanag po siya ng ating buhay. Sari-sari pong mga kadiliman ang ating nararanasan araw-araw. Sa kakulangan sa pagpapatawad ay naroon po tayo sa kadiliman ng buhay. Sa oras na nakakalimot po tayo sa Diyos, at sambahin at magdasal, ito'y uring kadiliman na meron po tayo. Sa oras na tayo nagkulang sa pakipagkasundo at pakipag-ugnayan sa kapwa po natin, ito po yung isang uri ng kadiliman. Sa oras na tayo'y nawala ng pag-asa, sa oras na tayo'y hindi marunong kasundo sa Diyos, ito isang uring kadiliman. Kaya tayo'y lumalakbay, tayo'y tumatalikod sa ganitong mga karanasan natin at ngayon tayo humaharap sa tunay na liwanag. Gayunpaman, ito yung ating narinig kay Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Kaya sa unang pagbasa, narinig po natin ayon po sa sulat ni San Juan, ang sabi niya, kung kayo'y tumatalikod na sa kadiliman, mapapansin na lamang ninyo
kayo'y ngayon nagmamahal. Ang vertikal natin ng pagmamahal sa Diyos ay nakikita rin sa horizontal natin na pagmamahal. Ang pakipag-ugnayan natin sa Diyos ay nakikita na rin sa pag-iiral natin ng ating pakipag-ugnayan sa kapwa-tao. Ito po yung sinabi ni San Juan, pagmamahal. At ang sabi po niya, ang isang taong nasa liwanag ay yung taong, sabi niya, gumagawa sa utos ng Diyos. At alam niya kung ano ang masama at alam po din niya kung ano po ang ikinalulugod ng Diyos. Dahil siya po'y nasa liwanag, nakikita po niya ang lahat ng bagay na ito. Sinabi din ng ating kamahal-mahalang San Juan Evangelista na ang sabi niya, ang taong nasa liwanag ay namamalagi sa Diyos. Kaya tayo'y lumago bilang mga deboto ng Poong Nazareno dahil tayo po'y nasa liwanag. Nais nating talikdan ang mga masasamang at hindi nakalulugod sa Diyos. At ngayon nakikita natin at napansin at napagtanto natin na mamalagi tayo sa Diyos dahil tayo po'y nasa liwanag na. Pangatlong bagay na dapat natin isaisip, batay po sa ating narinig na mga basahin sa araw na ito, bilang isang tanda na tayo po'y nasa liwanag, kinikilala natin si Jesus na siya po ang tagapagsabi sa atin at tayo nakikinig sa kanyang mga salita at boses niya tuwing binabasa po natin ang Ebanghelyo dahil siya po ang nagbibigay at nagsasabi na dapat iwasan ang mga kasangkapan ng mundo. Nais ng Panginoon at ng Poong Nazareno na pakinggan natin siya dahil siya ang tagapagturo sa atin na iwasan ang mga bagay na ito at mga kasangkapan na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Ano itong mga ito? Binanggit po sa unang pagbasa, sabi po ni San Juan, iwasan ninyo ang espiritu ng mundo. Ang espiritu ng mundo. Alam niyo po, sabi po ni Saint John Paul II, ito po yung sinabi niya sa kanyang liham, Reconciliatio et Penitentia. Anong sabi po niya? Ito po yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Ang tao'y hindi na makakabatid na kasalanan na pala ang kanyang ginagawa. Ang tawag niya nito ay yung the loss of the sense of sin. Ang sabi niya, the greatest sin of the century is the loss of the sense of sin. Ito po yung espiritu ng mundo. Hinahatak po tayo para hindi natin mararamdaman na ang nagawa po nating kasalanan ay kasalanan na pala yun laban sa Diyos. Sa unang pagkakataon na tayo nakapagsinungaling, ay tayo po'y nakukonsensya. Sa unang pagkakataon na tayo po'y nangupit, tayo po'y nakukonsensya. Sa unang pagkakataon na tayo'y hindi nakapagsimba sa araw na linggo maari, ay tayo nakukonsensya. At palibhasa araw-araw na natin ginagawa ang pagsisinungaling at pangungupit at linggo-linggo na nakakalimot tayo sa Diyos, para sa atin ay hindi na po kasalanan ang ating nagawa. Ito yung tinatawag ni St. John Paul II ay the loss of the sense of sin. Ito po yung espiritu ng mundo. Kaya ang hamon po ni San Juan Bautista, San Juan Evangelista, ang sabi po niya ay, tayo po'y dapat magnilay at dapat isaisip natin na meron pong espiritu ng Diyos. Hindi po yung espiritu
ng mundo na dapat nating pairalin sa ating buhay. Ito po yung maging handog natin, lalong-lalo na sa ating paghahanda sa kapistahan po ng Poong Nazareno. Tuwing po tayo narito, tuwing po tayo'y binubuklod ng ating Panginoon, binibigyan po tayo ng pagkakataon na masumpungan natin ang liwanag na inihahandog ng Poon sa atin. At isa nito ay yung sanay na mapagtanto natin na sa bawat kilos natin araw-araw, makikita natin kung ano po yung kalugod-lugod sa Diyos at yung mga ginagawa natin na kasuklam-suklam naman sa Kanya. Ngayon, tayo po'y narito dahil hingin po natin sa Kanya ang kaukulang patawad at kaukulang kahabagan sa lahat po nating nagawang kasalanan. Mga kapatid, tayo po'y nasa pinakaliwanag na bahagi ng araw. Mainit po sa labas. Ngunit dito'y narito tayo sa loob dahil hindi natin sinisimba ang araw, kundi sa pinakaliwanag ng buhay natin, siya si Jesus ang Poon nating Nazareno. Panghuli pong pagninilay, tandaan po natin dito sa unang pagbasa. Isang handog ang nais natin, maaring ibigay natin sa Diyos. Ang hamon po ni San Juan Bautista ay sana po'y panatilihin po natin ang ating sarili bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang sa salitang English po, sabi niya, children. Tuwing binabati niya, hindi lamang sinasabi niya, kayo mga anak ng Diyos, kundi ang tawag po sa atin, children. At ito po yung sa salitang Griego, pedia. Kaya mayroon tayong pediatrics, pediatrician. Sila po yung mga doktor sa mga bata. At ang sabi po dito sa unang pagbasa, sana panatilihin natin tayo mga anak ng Diyos. We are the children of God. Dalawang bagay ang sinabi po dito ni Juan Evangelista. Unang-una, ang pagiging bata ay ito yung pagkakaroon ng puwang para tayo'y lumago. Tulad ng mga bata, meron pa silang chance o pagkakataon na sila'y lumago. Tayo rin, dapat sa pananampalataya natin, dapat natin turingin ang ating sarili na para mga bata na meron pong chance at pagkakataon na tayo'y lumago sa ating pananampalataya. Tulad ng mga bata, sila sanay, at tayo sanay, maging malago at sana po'y tayo maging tunay na Kristiyano, tayo po'y nakakasumpong sa liwanag ng Diyos. At pangalawa, sabi po ni San Juan Evangelista, ang pagiging anak ng Diyos ay kumikilala din na meron po tayong Ama na nasa langit. Kaya ang pagiging anak ng Diyos ay namamalagi sa Kanyang pagdadasal. Handog natin kay Poong Nazareno na sana lagi nating masumpungan ang tunay na liwanag ng ating buhay. Si Jesus ang ipinakita at ipinakilala ng Sagrada Pamilya, lalong-lalo na si Jose at si Maria, na siya ang tunay na liwanag ng ating buhay. Si Jesus ang tunay na liwanag ng buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos. Sa bawat kahilingan po'y ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno,
kaawaan mo kami. upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa naming ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno,
Itayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa krus sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan sa sanlibutan, sa amin. Pero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
at pagamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong kamay, buhay namin inialay. Mahal akong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Pagnibaguhin mo kami, Panginoon, ng sinang sa harapan mo. Ang masundan namin, ang landas patungo sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ang aming puso. Announcement for Fiesta Masses.
Ipinagbibigay alam po sa lahat ng schedule ng ating mga misa sa darating na January 8 at 9, 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabing-dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing-isa ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ikalabing-dalawa ng hating gabi sa Quirino Grandstand. Ito po'y pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena and prayer booklet na English or Tagalog. Magsilhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpapakababa kami at sumusunod sa iyong kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus ng alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming mga dasal at sakripisyo. Itulot mo ang aming pagsusumamo na buong katapatan at pagmamahal na magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama at magatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming ipinapanalangin na pangangailangan sa iyong tulong. Ipinapaubaya namin ang aming mga kahilingan. Ito ang aming pagdedebasyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo, sa aming kapwa, upang magmahal at magkaisa kaming magtaguyod sa iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na kaharian kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw na ng ating Misa Nobenaryo. At habang papalapit tayo sa dakilang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay mas lalong tumitindi ang ating pananabik, mas lalong nag-uumapaw ang ating kagalakan, at mas lalo nating nararamdaman ang mga pagpapalat biyayang kaloob ni Jesus Nazareno. Kaya ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating nag-iisang Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At kagaya po ng aming malawakang panawagan, tuloy na tuloy po ang Nazareno 2025. Tuloy na tuloy ang ating debosyon, traslasyon
at misyon at ang aming paulit-ulit na panawagan. Dapat ang tunay na debosyon magturo sa atin sa tunay na translasyon at tunay na misyon. Ang isang tunay na deboto dapat marunong sumunod sa kalooban ng Diyos at alituntunin ng simbahan. Kaya nga po ang tema ngayong taon, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Dahil nais po nating gawing banal, ligtas at maayos ang ating mga gaganaping mga gawain, lalong-lalo na ang prosesyon o traslasyon, mahigpit pong ipinagbabawal ang pagsampa. Tuloy pa rin po ang pagpupunas ng mga panyo. Subalit wala pong pagsampa dahil unang-una hindi ito ligtas. At kapag ginawa natin ito, inaagawan natin ng pagkakataong makita ng ibang tao sa Jesus Nazareno. Lalong-lalo na ang mga kapatid at kadiboto nating nag-aabang sa pagdating ng prosesyon. Ang iba sa kanila, buntis, may sakit, mga bata, maghihintay ng 3 hanggang 5 oras sa pagdating ng prosesyon. Kung tayo ay sasampa, hindi nila masisilayan si Jesus Nazareno. Kaya ang aming panawagan, tayo ay sumunod sa alintuntuning ibinabahagi at ikinakalat ng simbahan. At lagi po nating tatandaan na ito po ang ating misyon, na hindi lang makita si Jesus Nazareno, kung hindi sumunod sa kanyang kalooban at sa pagsunod natin sa kanyang kalooban, nakikita na rin sa ating ang larawan ni Jesus Nazareno. Kaya sa puntong ito, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga liturgical ministries at organizations na tumulong sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Palakpakan po natin sila. Gayon din po ang ating mga mass offerers. Unang-una ang Central Collectors, St. Peter's Men's Society, ang Lady Servant of the Black Nazarene, Ampon. Palakpakan natin ang mga naghandog. Gayon din sa puntong ito, sa ngalan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa pamumuno ng ating Kura Paroko at Rektor, Reverend Father June Sescon, ay nagpapasalamat po tayo sa punong tagapagdiwang ng banal na Eucharistia, Reverend Father Jose Vidamor, BU, LRMS. Palakpakan po natin si Father Jo. Si Father Ju po ay Coordinator for Intellectual Formation ng Lorenzo Mission Institute. Kung hindi nyo maitatanong, si Father Ju po ang aming naging rektor nung ako po'y nasa seminaryo at naging professor at guro namin nila Father Jonathan, Father Chris at ako sa mga subjects na misyon dahil siya ay guro at dalubhasa din pagdating sa misyon. Kaya napakaganda din ng ibinahagi niya sa atin sa araw na ito na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nahayag at napagtanto natin na si Jesus Nazareno ang tunay na liwanag sa lahat ng liwanag. Si Jesus Nazareno ang ating patnubay, siya rin ang ating tagapagturo at tagapagpayo. Kaya nga sa puntong ito, tayong lahat ay nagbibigay ng ating papuri at pasasalamat sa nag-iisang liwanag ng ating buhay, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibig ka namin, parang ang aming buhay at kalikasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinakayanan, sa kisang na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating pagsisiyam ng nobena ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit. krus ng ating kaligtasan, dapat natin ikarangal sa kisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat natin ikarangal sa kisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Mga kapatid, tayo ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahin natin siya na nakaluklok sa kanan ng amang nabubuhay magpakailanman. Magsiluhod po ang lahat. Ngala ng Ama, ng Anak, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi sa kasalanan. O Jesus Nazareno,
katamis-tamisang kong manunubos, sa harap mo ngayoy, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong di mahahalagang biyaya ng pagtubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan mo ng pagpapasan ng krus na iyan. Sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos sa sala ako at ang sangkatauhan. Pakabanalin mo, Panginoon ko, ang aming pagnanais at ipatanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, kalinis-linisang Birheng Maria Siya nawa. Sianawa. Panalangin sa ikapitong araw ng nobena. Sa araw na ito'y dili-dilihin natin ang pagkakasalubong ni Jesus sa mahabaging mga babaeng sumusunod sa Kanya na tumatangis dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng manunubos na nang sila'y makita ng mga babaeng taga-Jerusalem, huwag ako ang inyong tangisan, kundi ang inyong mga anak. Mahabaging puso ni Jesus, maawa ka sa aming kaluluwang makasalanan at pawiin mo na ng iyong dugo ang aming mga gawaing linsel. Siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Dalit sa mahal na poong Jesus Nazareno, ulo mong kaibig-ibig ay pinutungan ng tinik, hinampas ka't nilait niyong Hudyong malulupit. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Mukha mo na sakdal ganday, nilurhan at tinampalpat, sinugatang para-para, niyong palamara. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Iyang mata mong masintahin, maamo at maawain, tigmat na luhat hilahil, sa krus ka nang nakabitin. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Bibig mong kagalang-galang, pinilit at sinulatan, niyong sukang hinaluan ng abdong kasuklam-suklam. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Liig mong sakdal-inam, sampu ng iyong likuran, binugbog at sinugatan niyong alilot hunghang. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga kamay mo't bisig, ipinakot, isinabit, ng mga Hudyong balawis sa krus ng mga pasakit. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Dibdib mong kagalang-galang ay pinakundangan, binugbog at sinugatan, hirap mo'y gayon lamang. Ibigin natit ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga mahal mong tuhod na laging iniluluhod, sinugatan at inumog,
ng mga taksil na loob. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang mga paang mong inilakad sa mga pangangaral sa lahat, walang taros na binutas na iyong pakong mahahayap. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Tagiliran mong marilag, inulos ni iyong sibat, nilong hinong walang habag, tubig at dugoy dumanak. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Katawan mo'y ibinitin sa krus ng madlang hilahil, pinyatat mga suwail, at sa hukay ay inilibing. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ang puso mong buong sinta, kaban ng 3 persona, inulos dahil sa sala ng mga anak ni Eva. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Kaluluwang mong marikit ay nagdusat nagtiis ng mga hirap at sakit sa pagtubos sa daigdig. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Iyang masaganang dugong sa mga sugat mo'y tumulo, o korderong maamong sa salako'y umako. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ibigin natin ipagdiwang yaong banal mong mga sugat sa akit sadyang ilipat upang kami maging dapat sa kaharian mong ingat. Ibigin natin ipagdiwang si Jesus Nazarenong mahal. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.